as well as all our possessions from any forms of harassment and retaliations from Holy Spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palihog lingkod. Maayong punta, pag-usap, barubo! Andam lagi tadi. So, andam mo na ito galingon, kay magis ko tarong giyawa. Okay na ba? O naman lagi mo manimo. Magis ko giyawa. The kinds of demonic attack and its opening. Unsa ang klase-klaseng atake sa yawa sa kinabuhi sa tao, ug unsay hinungdan nganong maatake ta sa yawa. So, okay po nga padayon? Okay, salamat. So, abin niyo mga igsoon, una sa tanan. Kamong tanan karon nga niya din nahimuna din sa inyong simbahan, diri sa atong simbahan. Bless kayo. Kamong niya karon ba present? Bless kayo. Ngano man nakadawat kamo or nagbaon kamo ang nagitawag natong actual grace. Grasya. Gipadahan, gitagaan ng grasya sa Dios pinagi sa Balang Espiritu Santo nga naglamdag kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kauna nga diri mo niya gidala dinhi sa atong simbahan ug dili dito sa mga tambalan. Amen. So lipay mo matag sa kanato karon aduna tay gibawon nga grasya, actual grace. Munay pa nga naghingapit nga tamang gikan sa Dios, maglamdag sa atong salabutan aron kita makabuhat og maayo ug ilikay ta sa mga daotan. Unsay maayo nga gibuhat ka alang ka nato o nagnata sa simbahan, ilikay ta kadto sa mga tambalan. Amen. Kunya plus madugangan pa na sa kaalam nga inyong maampitan karon. Kami na empower sa simbahan, pinaagi sa pagtulunan sa atong simbahan. Ug kining maong empowerment amo usang gibitbit gidala kung diin di magkaadto bisan asa sa Pilipinas aron usab among i-share kaninyo. Kaya usab kamo ang may power ug madala ninyo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay aron kita makabatok sa atong kontra. Kinsa tay kontra? Kinsa atong kontra? Hinaya oy kinsa? Demonyo o yawa. Hinaya na brad kay hindi ma-offend nagyang. Mahadlok ta nga maka-offend sa yawa. Apan wala ta mahadlok nga kita kanunay maka-offend sa atong Ginoo pinaagi sa atong pagpakasal. Tinuod dili. Mao na nga mentalidad nga angay nitong malihon nga dapat atong kahadlokan ang pagpakasala kay kanang mo pagpakasala maka-offend sa Ginoo. Ug di ta mahadlok sa yawa nganuman naata sa sabakan sa Dios nga manalipod ka nato. Pinaagi niya ng mga atake. Kung unsay mga panalipod nato katong gisgutan ni Brad Kenneth kaniya, Brad Kaloy, katong mga sakramento, kung magamit as mga sakramentals, ang usa sa epikto niya na, it help us combat evil and sanctify to those who have faith. So, muna yung magkatabang ko siya. Yan karon, gisgutan nato din. No? Nga ang yawa niya ay adunay mga paagi pag-atake sa tao. Ano na gitawag o indirect attack o direct attack? So, doon na direkta nga atake o doon na indirect attack. So, unsa man na siya? Kanabang, kining direct at indirect attack, mo ni ang mga tentasyon sa kinabuhi. Mga tentasyon. The direct at the indirect attack of the devil, at the ordinary or indirect. Kanang indirect attack, kung nagitawag ko na siya, ordinary attack. Nga nung gitawag ka ng ordinary, tungod kay kitang tanan nga binyagan ng dili, ana sa mga atake. Why? Because the ordinary attack of the devil is through temptation. Kinsa may pagkintana, premium ako sa
ang ipalugdo ini paulit. Kitang tanan na sinabi tentasyon sa kinabuhi mao nang kitang tanan na aday ka ang gitawag ng spiritual warfare. Naata sa gubat batok sayaw. So, the indirect attack or ordinary attack of the devil is the ordinary attack is through temptation. Okay? So, tintalon ta sayaw. Matod pa sa napamanahan ko nga black katong deliverance ko nga black. Ang author anak si Reverend Father Jose Francisco Sequeira, niingon siya, iyang gihulang buhay kining maong ordinary attacks ni ining pag-iha. Niingon siya, Satan will offer all pleasures in external life, wealth and flesh, just to make us forget our souls and refrain from reconciling with God. Kung sa kuno, nga ang yawa ni ay mu-offer. Kung sa i-offer sa yawa, tanang kaharuhay ni kinabuhian. Tanang mga bahandi, kinay mga kalingawan ni kinabuhian. I-offer na sa yawa ni mo. Well, sa pabahandi, offeran ka, tabangan ka, kung makita niya, nga grabe ang tinguhan ni mo niya na. Well, unless, lawas ng kalipay, dadon ka niya sa mga kalipay, kung nakita niya, nga grabe ang tinguhan na. Sa laktong nga pagkaistorya, ang iyawa, mutapang nimo padato, ang iyawa, mutapang nimo nga makatilaw ka sa tanang mga lawas ng kalipay nimo kalimutan. Kaya nga naman, aron kita makalimot, nga naatay kalag na luwason. Sa panahon na makalimot ang tao, lalo na kalag na luwason, niya ng panahon na makalimot na siya, pag-reconcile sa Ginoo, pag-pangayon pasayo sa Ginoo sa panahon nga siya mampukan sa ordinaryong atake sa iyo. Sa ordinaryong atake sa iyo, ang tentasyon. Mahug siya sa litag sa yawa. Mao na plano sa yawa. Nga naman, diyo si Father Sequeira, when they have everything, they will no longer attend Mass. Tinawa nila. Bisihon ka diya sa yawa sa imong trabaho, bisihon ka sa imong negosyo, nga naman, aron makalimot ka nga nakikalag. Sa pagkalimot mo na kalag, nabisi na ka dito, tuwa na ka mupukos diya sa kalibutan ng tinguha. Diya na ka nakapukos sa imong mga butang na gitinguha na ining kalibutan na. Wala ka mupukos sa tag-iya sa mga butang. O nang tabangan ka, nga mupusok yung negosyo, nga naman, hala, busy ka dito, basta adlaw Domingo, imo na gamiton dito. Nakalimot ka, nga ano na ikatlong suko ang Ginoo ang pagbalaan sa taon adlaw. Tinoon nila. Bisihon ka sa iyong trabaho. Overtime dito, basta Domingo, gamiton nimo para ka madato. Mo na kang bantay ta. Dili di ay tanan panahon nga kaning nasakit na itong bahanin ni kalibutan na grasya sa Diyos. Kay posible, usa na kapaagi sa yawa nga malitag ka. Usa kapaagi sa yawa nga ma-deceive ka aron ka makalimot nga na kay Ginoo. Kinilang kay Ginoo. Bantayan nato aron di ta mapukan sa mga tentasyon. Usay buhaton, pamalandong matag gabi kinahanglan pamalandungan nimo nga wa pa kahak ka mahog sa litag sayaw, wa pa ka mahog sa ordinaryong atake sayaw nga mao ang tentasyon. Kanila kinilay kayo para dili ta mahog niya ng mga nalita, kinahanglan masayod ka. Pinagili mga matanon ang ginikanan kaniya dili ka mo. Kinahanglan di ay masayod ka kung unsay trabaho sa yawa dinis kalibutan. Nakay ba mawana? Unsa? Kinahanglan di masayod ka nga ang iyang trabaho gusto lang niyang bulagon ang relasyon sa tao ug sa Diyos. Kanang gusto niyang ipahilayon ka sa imong Diyos, mao nang bisiro ka sa imong trabaho, bisag adlaw Domingo aron di ka mosimba dito. Kabantay mo? Ha? Muna ka sugod ka pamalandong ina. O kinahanglan aron ma-counter ng maong atake sa yawa nga gusto niyang ipahilayon ka sa imong Diyos, kinahanglan masayod ka kung unsa pa imong trabaho dinis kalibutan. Nakahibaw ba mo? Kung sa itong trabaho dinis kalibutan. Nga ang atong trabaho dinis kalibutan, we are here on earth to work for
Ginoo. Nakuha ninyo ang punto? So, ordinary attack of the devil is through temptation. Mauna ninyo si Mother's Day, si Kia. That's why God allows spiritual suffering to remind us that our souls need protection. Because we are not meant for this life. Asa tapayon, we are meant for the eternal life. Amen? Subantay ta. Ha? Pamalandungin. Kanabang, ini pamalandungin mo, before ka mato, kumusta ang lihok ni mo niya ng adlaw? Kumusta ang nahimo ni mo trabaho niya ng adlaw? Niya ng matag adlaw? Ganuman, kumusta kung wag ba na ang lihok makapahindayo ni mo sa imong relasyon sa Diyos? Amen? Again, trabaho sa yawa, gusto niya ipahilayon ka sa imong Diyos. So, muna ang ordinary attack of the devil. Ikaduha na ay gitawag og extraordinary attack. Unsa ang extraordinary attack? Nga pasabot nga ang yawa direktang mahilabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muatake sa kinabuhi sa tao. Nya kining maong extraordinary attack, adunay upat ka mga paagi nga muatake siya sa atong kinabuhi. So muna kung naamoy blueprint niya paglista na may cellphone, i-jot daw na armo mo na mahimo ni mong giya sa imong kaugalingon. No? Karon, four types. What are those? Na gitawag og demonic obsession. Demonic oppression. Na demonic possession. Na demonic infestation. So ako na demonic obsession. Pasabot ana nga sa mukon o atakihon sa yawa ang kinabuhi sa tao, pinaagi niya sa iyang imagination, memory o emotion. Matod pa sa usa ka santo sa Saint Gregory the Great, ingon siya nga kining una-una diay sa tao mao nay atakihon una sa yawa kung walay pagbantay. Mao ni nang magbantay ka kanunay magpagpunta nga dili ta magpukan ato atake sa yawa pinaagi sa mga tentasyon. Kay ari nang una diay nya karon ang demonic obsession. Kinahanglan na mo kita lang giingnan ta diha sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Unsay giingon niya? Stay alert, watch out for our great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, pahimangluhan ta sa Pedro, magpabinantayon kaya ang atong kontra na mao ang yawa nara sa atong palibot. Nara niya, sorry, sa imong palibot. Nagmula kung kanus na kaniya matuko. Or pasabot, nagmula kung kanus na ka maho sa iyang ang maong mga tentasyon. So, murang magbantay na sa atong kaugalingon. So, ang obsession dahil, kaya namin mga kauban sakop sa panimalay, mga kaila, mga igsoon, mga negatibo kayong una-una. Negatibong mga pagbati o negatibong mga emotion, negative emotion. Nga naman, ang una-una sa tao, lubugon sa yawa. Nakita sa yawa nga gusto kang tingwa o punting sa inyong panguna-una nga to sa Diyos. Mauna nga padalan ka kasamong sa una-una. Nga naman, lubugon niya. Again, kaya naman, di siya gusto upaduan ka sa inyong Diyos. Kung iniglubog niya, mauna ka, kung siya paano niya, na ibang mga tao na malubog na mauna, dahil niya ng natawahan na mahimong negative ang mauna. Trauma sa kinabuhi. Kung makita sa yawa lang, initawa na, inibataan, adunay mga sakit nga kasinatian sa kinabuhi. Mautoy iyang muhawang pagbalik sa imuhang memory, ipadula-dula ito diha sa imong imahinasyon. Nganuman, nganong buha ko na siya, gusto sa yawa nga masakitan ka kanunay. Kaya ang tao nga kanunay mauna sa iyang sakit nga kasinatian sa kinabuhi will be driven by his emotion. May emosyonan. Mao nagdaghan niya ng mga tao na ikaw ang obsession. Kanang dako, grabe mga trauma sa kinabuhi, sakit o kasinatian sa kinabuhi, daghan niya ng mga tao na mga bata, labi na kini mga kabatakunan, nga di ibaw mo dala o problema. O sa'yo mahita mo, suicidal ideation. Tinaw nila. Daghan, mga kabataan, galing mga hampo, mga tigulang na nanggihikog nga naman, dula sayaw. Paghikog na lang kawang kay puso, dinig kinabuhi na.
Subantay pa. Obsession, unang atake sa iyawa sa iyong imahinasyon, memory o emotion. Na itawag sa ikaduha, demonic oppression. So, kini oppression sa ang yawa, direkta mo atake sa kinabuhi sa tao, sa iyang kinabuhi nga magdala o bugat ng pagsulay, kalisod, kahadlok, o kapagyasan sa kinabuhi. Aron luyahon niya ang tao spiritually o emotionally. Pasabot aning oppression mga igsoon, ang yawa, lisod-lisoron niya ang kinikahintang sa panglawas sa tao, sa iyang panalapi, o sa iyang kinitawag relasyon sa iyang matang pamilya. So, ngunit naman niya, kay sayo ko nagkaroon kita, gani gabi dito sa kagwahe, di akan oppress na tao. Obsession, oppress na kaabot. Kaya nga naman, ang yawa kumatake sa ato ang panglawas, sa ato ang panalapi, o sa ato ang relasyon sa mga isa. Muna gitawa ko, ang panglawas, muna gitawa ko, physical oppression. Kining oppression tulo kabahin. Physical oppression, financial oppression, o relational oppression. Sa ato pa mo, atake sa imong panglawas. Dunay doon ang balatian ha? Natural illness o preternatural illness. Unsa ang natural illness? Ang yawa, buhatake. Ang natural illness, ang imong balatian, makita sa science na ay diagnosis sa doktor. Natural na. Kaya mo na ay mga tambal kay yatag ang doktor mo na mamaayo o epekto ang mga tambal ng mamaayo. Natural illness. Natural ang inundan. Di hubag na imong tuhod kay gusto ka mong hubag. Natural ang inundan. Diabetic ka, kay parte kusugan mo mula mo yung muna tamis. Na natural illness ay natural kay inundan. No? Ya, kining preternatural illness, kanako ang mga balatian, ang ugat hinungdan yan ang atake sa'yo. Munang dagdahan ka na to, nagmasakiton, inigamot sa doktor, negatibo ang laboratory. Daghan o. Niya daghan mo tanak, ulo mo ka kung labi. So muna, nga ang atake sa yawa nakasintro sa panglawas, tagaan kang sakit. Nahulot ng kwarta atong doktor. Tanang espesyalista ginuulan na, huwag niya po mamaayo. Tanang klaseng tambal gigamit na, huwag mo response ang sakit sa mga tambal. Kurot ang kaptangan, pamaligyan. So, kilisod-lisod ka sa imong health, sa imong kanang panglawas sa yawa. O kining ikaduha, gitawag og financial oppression. Ang yawa manghilabot financially. Financially, mo labot na sa itong panalapit. Kaya na naman, nasayod siya nga ang tao na nagalisod-lisod sa iyang financial aspect. Dali magubot. Tinawa din. Ha? Muna natingnan mo, nindot ang trabaho, naas gobyerno, dako kay sweldo, mga abroad. Nga matinga, nga mura mag-ang-ilang, sige na silang paningkamot, pero wala sila abot. No? Ang ilang pinitahan, dili paigo, kanunay. Kulang kanunay. O ni Brother Servet, pasang kaubaningon siya, mura ka makaog nagsaw o tubig sa usang kabalde ng gusto. Mapuno nila. Duway pagkapuno. Nga naman, muna gitawa ko, financial oppression. O sisahan ang katalingan. Pamilya. Base na isod-isod na natingan na naman isang-usang ito paningkama. Lisod magyapon. Wala ka iba nga gipaagi sa iyo ang atake financially. O katapusan ng operasyon na gitawag kong relational operasyon. Ang relasyon sa matag-usa sa pamilya ang bukod sa iyo. Relasyon mo sa imong silingan, bukod sa iyo. Daghani, di ta kabantay. Ang yawa mo tanong, gamay na kayo garbo sa tagsa-tagsa na to. Garbo. Muna'y ulo sa tanong na sala. Before you commit any other sin, you committed first the sin of pride. Isawa pa din mo bahimo na mga sala mo ba? Ang una din mong batunan sa lahat pagkagarboso. Niya mo na itanong sa yawa din mo. Nato, kung sa ganuman, kay kung naanata, mo amplify na, mo nang galing magbubot ng pamilya. Mag-iaway, magpatay,
relational oppression, iya atakihon ang relasyon sa matag usa. So muna ang nagahandlos anang oppression. So muna nga magbantay ka kay kining extraordinary ta. Ningon si Father Sikira, Satan also attack relationship and finances within families. Muatake sa relasyon, sa financial, sa pamilya, ganun. I-block niya ang panagkasya sa Diyos. Bisan pa, yung sa iyong pagpanikam, manuman, gupo niya. Mauna ngayon sa Father Sikira, that's why you should know and recognize this as attacks by demons. Kinahanglan masayang taga-atake na sa yawa. Nga naman, the demon, the devil will do everything so that if you fall into hardship, you will blame God. Tinaw nila. Nga ano, liso-liso ka sa yawa? Nga ano, atakihon ka niya, oppression na rin. Tungod kay, gusto niya, nga inikalisod-lisod niya, inikalisod-lisod niya, mumahay ka sa Ginoo. Daghan ito na, daghan na sakit, daghan na pag-anto sa kinabuhi. Nga naman, kung sa'y nahitabo, Ginoo, ano ako mamaya, hindi hatagan din. Ginoo, ano nahitabo, manina ko, mamutuaw na, ngayon, silingan niya, lipakira, himantayon, tagyan. Wa manino na atakihan. Di mahay ka na sa Ginoo. Kaya, instead, kung sa'yo may buhaton, be thankful to Him in all circumstances in life. Pasalamati ang Diyos sa kalagayan sa iyong kinabuhi. Ngayon, maybe it is a call for conversion. Tawag na alam sa kabaguhan. Ngayon, nakita sa Ginoo nga kinahanglan na kang magbago. Nga naman, nakita sa Ginoo, ingana ka, pasabot nga, ihong matas Ginoo. Sign na, nag-ihong matas sa Diyos. Kaya ako mga sufferings, mga pagkantos, nga naman, nakita niya, nga hapit na kamadala sa litag sa yawa. Hapit na mulampos ang yawa ni mo, nga mapahilayo ka sa iyong Diyos. Mo nagpuhiton ka usahay sa mga pagkantos, mga sakit. That's why God allows spiritual sufferings to remind us that our souls need protection. Kinahanglan mga hibaw-an. Nga naman, maybe it is a call for conversion. Tawag alam sa kabakuhan para nila kay kiling gusto ito nga mulampos ang yawa or mahisama ka sa yawa nga mo rebelde sa Diyos. Amen? So, hinawag na Satan ang mga oppression. No? So, una ang oppression. So, ato lang ganun ay himatan nga kining gahom ni Satanas limitado na. Limitado na. Kay siya usab kanila lang nga gitubutan sa Dios alang sa plano sa Dios. Sa ato pa, ngunit iman igsoon, everything that happened to us, God has always a reason for it. Na ay rason ang Ginoo nga nung nahitabo ni kana. And maybe it is a call for conversion. Gusto sa Ginoo mabago ka kung mapaduol ka kanunay kaniya. Amen? So, hinahap nga kasama mo anang oppression. So, ikaduha, ang demonic possession. Ang yawa, yung control sa lawa sa tao. Ano yung nagyawaan? Kanang, kung naamoy, masinatin ka na mawa sa kaugalingon, magbayad, na pinagkani sa simbahan, mag-react during Santos na Misa. So, pasabot na ang yawa na ang control sa lawa sa tao. Mausap ang tingo, no? Iso kayo, so muna ang oppression, pag ng demonic possession. So, kini atong simbahan ang ilaan ni tanan kanang spiritual nga mga atake, physical nga mga atake sa kinabuhi sa tao, mga kasakit sa tao. Nga naman, kay ang simbahan day, aduna usay tanyag nga tabang nato. Kung sa may tanyag nga tabang sa simbahan, pinaagi anang grasya sa grasya. Asa na ito dawat na grasya? Adto sa mga sakramento nga gi-explain ni Brother Kaloy kanina. Kaya ang sakramento, mauna ang tuburan sa nagkadaiyang grasya gikan sa Diyos. Amen? So muna, asa ta doon kung gusto ta grasya? Sa simbahan. Doon ito sa sakramento. Ilabi na. Iingon niya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1,502. Kung sa iingon niya, illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing.
So kanina atong mga balatian anto sa kinabuhi. Usa day nakadaan nato sa kabaguhan. Di ba? Yung ganyan ang posibleng tawag sa kabaguhan. Ug kanang mga balatian usa nakadaan nato sa imong kabaguhan. Ngano importante ang kabaguhan? Conversion. Tungod kay sa among kasinatian dito sa opisina. There kanang mga tao nga nangandoy og kaayuhan panglawas physically, spiritually. There is no conversion if there is no healing if there is no conversion. Walang ginasakit nga kaayuhan yatong mga tao nga walay kabaguhan. Muna gitawag ta sa kabaguhan sa Ginoo. Aron na maayo physically and spiritually. Amen? Kaya ang tao, ano na yung mga sama? Physical wounds, emotional wounds, and spiritual wounds. Physical wounds, muna nga maayo sa mga tampal sa ito. O gamit ang mga sakramentas, basahin mo, dagang kay na mamaayon ang atong physical wounds. Nga naman, kung naaka diha sa estado sa kasi. No? Ang emotional wounds, mamaayon na pinaagi sa itong pagpamanan mo. Kahit kakanunay. Kung supay sa Ginoo, kaya kung dala na nimo ngadto sa imong kaayuhan sa imong spiritual wounds. Kaya ang spiritual wounds, kung tinungdan ang atong mga sala, pagkapukan nato sa sala, mauna na ang sakramento, mutabang nimo para mamaayon ta spiritually. Okay? Illness becomes a way to conversion. God's forgiveness initiates the healing. Kung gusto nita kaayuhan, doon sa simbahan, doon sa sakramento, o sa sakramento ha, sakramento sa putisan. Pangayuha sa Ginoo ang grasya sa kapasayloan. Kay kanang mao grasya sa kapasayloan, mao na yung dala nimo ngadto sa imong kaayuhan. God's forgiveness initiates the healing. Gusto ka mamayo, bag-uhay mo kaugalingon, subay sa kabutol sa Ginoo. Tungod kay akong dugangan ang Ginoo ni Berkaroy, kanang atong mga sakramentos niya, dili na mo epekto nimo kung ikaw naa sa estado sa salaputan. Mao nang ipahiguli una nimo ang imong kaugalingon diha sa state of grace or properly disposed aron epekto kinimo kanang mga sakramentas. Kanang grasya sa kaayuhan nga imong ipangayo pinagi ng sakramentas, makabot na nimo kung ikaw madala ngadto sa kabaguhan, subay sa kabutol sa Ginoo. Amen? Be in the state of grace and properly disposed. Kung kanang mga sakramentas, mutabang nimo sa pagkibatok sa imong kaugalingon, batok sa demonyo, kung mutabang nimo nga muhatag ngadto sa pag-ayo sa imong mga latihan. Amen? Sa muna atong tibatan. Sa muna, possession, unay mag-possess, muna na exorcist. Muna yung mga trabaho sa mga exorcist, ang makampo o possess, pagpalaya sa lawang espiritu nga naa sa kinabuhi sa tao. Kung naapoy, atake sa iyo ang ito ang demonic infestation. Doon ay presensya sa yawa sa usa ka lugar, usa ka buta, o mananap ka. So, mao na matingan ta usahay, daghang maglihok ng iyong panimalay. Ganuman, invested di ay. Mura mong dahil ng uban, pero wa di ay. Muli kasi niyo ang kay ukto na, ikan kas trabaho, way lang tayo sabay, way tao sabay. Gusto po kang maglumha, pero makakaon ka pa nito. Pag-abot din mo dito, nahanay nilumha ang iyong mga kamuhan. Iyahaya, no? Pag saka nito, nagsigig tuyong, ang imong electric fan gusto tayo, pero wa nakasaksak. No? Manglihok na ng mga butang. Pagsaka nimo sa puntahan, di ka liyo abre, wala kay tao ng abre. Infestation. So muna, ang upat ka mga major attack sa yawa, una, kanang demonic obsession, oppression, possession, o infestation. Nakaroon pangutana, pagkano kasunod man ang yawa sa kinabuhi sa tao? Kini, muna yung pamalandungan ito. Nga ano makasunod sa kinabuhi sa tao? Gumikan, usap, sa buhat sa tao. Gumikan ako sa imong pinuhatan. No? True demonic openings. Aron dali sa puton, adunay mga parte sa atong kinabuhi, mga puntahan sa kinabuhi, nga imong nablihan kung mo ito gihimong sundanan sa iyo. Mo gihimong nablihanan sa iyo. Aron dali masabtan, kung sa iyong buhaton, timan ini acronym nga STOP. S,
record. Stop. S. Daghan na ngayon gumikan ang gitawag ko sinful lifestyle. Dili simple ha. Sin. S-I-N. Sinful lifestyle. Kinabuhi na naadiya sa estado sa salamutan. Kung apil na niya na, kanang pagkawalay kasal, way punya, nagigamit ng contraceptives. Artificial contraception. Kaya ang gipugnan ang pagpanganak kay mura siya gipugaw sa iyang inahan o kinsa ikahipon sa inahan makatilaw usab niya. Pagbalhin ako deliverance i-address na ko sa iyang tanan. Pagpahit pa lang ako holy and exercise over sa iyang bukton. Ayaw na kantana, ayaw na ginamay init na ginugi pa init. Dito naulingan, in-address man ito. So, artificial man, kondo, pills, dahil kayo sa dayawa. Pag-deliverance ako kawan ito sa kailangan, di lutaw! Kapit yan! Buwag ang tiyan kita sa lami ang pag-igong sa holy water, nangawas-was na, lupad! Lami ito, isaktan ang asa ka doon niya. Pag-deliverance, subject sa holy water, nawas-was, naigo ang yantiyan. Pagkaigo sa holy water, diya sa yantiyan. Nakita sa tanan, nga tao nga nakasaksi, nga adunay dagang lakra sa gagmay kamot sa batang sa yantiyan. Naglibog sila na, pagkaulian ng interview, maulian, tulong ka tubig, nag-umong siya yung bilahan, ang nang-19, ito na. Ha? IUD. Ipahimangnuan na, tayo team sa mga kauban sa mga kauban ng mga doktor, kitabangan, ipakuha, libre, na ulihan. Dagan. Pagkaway kasal, sus na ako'y pasyente. Ako'y ganito. Way kasal. Way laing hinungdan. Giusan na akong interview. Way laing katinungdan. Ang pagkaway kasal. Naiwaan. Paghumang kasal. Naulihan. Sinful lifestyle. Pagka-stand. Kanang sa labi na pangalaman nila ng 7 capital sin. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, great sloth. Garbo, karang imuang pagkasunanon, madinungtanon, kaulang, kasina, karang imuang kaulit sa pagkaon, inom, palahubog. Karang avarice, kahapon, di mo bahandi sa kalibutan. O kanang sloth, spiritual sloth. Tapulan ka sa mga butang para sa Ginoo. Pag-ampo, tapulong ka. So, muna yung pamalandungan na ito. Kay being in a state of sinful lifestyle, state of mortal sin, usa na kadorway sa iyo. Letter S. State, trauma, ito itong isbutan kanya sa obsession. Dunay sakit nga makasinatan sa kinabuhi, sakyan sa iyo, kuhito na sa iyo. Murag sa ba? Hubag. Kuhito na kanunay ka masakitan. Muna yung buhat sa iyo. Tagdugtog ka kanunay sa iyong mga sakit nga kasinatian. Trauma, mauna na kaya ka ng mga tao na suicidal sa inyong kinabuhi. In process of this oppression. Mauna yung pagkakit sa ugat hinungdan. Ngano na yawan ka nga posible dahil ang trauma dako kay hinungdan. So dagatag na tabangan, kayo ang iyang ugat hinungdan kay ang trauma dahil usa ka likod nga pultahan sa yawa sa inyong kinabuhi. No? Traumatic experience. Letter O, daghan na ngayawaan, gumikan kay kontaminado sa occult contamination. Pagduhol sa albularyo, haba, etc. Occult contamination. Through occult practices, superstitious, ang atong mga patutuo, buntis, magpagabog albularyo, magpahapas, uglana sa baksan sa albularyo. Nga naman, ihaplas sa inday, kaya kung nagkakyan, hapit na kang anak. Manunay na tayo para sa mga, karoon hindi panganak, mura na ituto. Mura na kiluwa ko. Nga naman, kaya ang baksan ko is kuhang unang lunch baksan ni Patras. Okay? So, mga patutuo, bunyag na, daghan,
isutan pagkaloy, pagsulupan na, kasal, matutuo sa kasal. Superstitiously, opening na sa doktor. No, hindi pangulit, sabay, kung igugog, unahin, ako sa pultahan kay ang mawahi under. Dinadili, ikaw man magpas lula o bugas. Sa mga bugas, ikulo na. Dinadili. Uy, lahi naman kung tinanawan. Kinihan, nilinihan mo pagtulad na sa simbahan. Mga nanihami akong ipaipaw ninyo. Ngayon ka na, doorways of the devil, mga natinga mo. Kung kamula, hindi ka na napuan. Hiling mo patuto. Dagan sa iyong mga anak. Dito kasabot sa mga batasan. Dagan sa iyong mga anak na nayawan. Ano man? Tumundi anak. Occult contamination. Sa atong mga patuto. Sa blikang bugas. Sudlayan. Sudlay mo sud na mila. Ayaw sa asarak tubig. Puna. Kung ang baso po ng tubig. Tinoon nila. Good. Tawan. O, hindi kasi ko, itaw-utaw ang sudlay na ikan. Kasi ito, dito sa baso po ng tubig. Nang gawas ang kaspa. Kuto. Sapat, busak. Uban pa. Kasi na ito, gagawin ko naglutaw-lutaw. Kung sa mga ito ko, musod na mila. Ayaw sa. Ipa-inom. Muinom mo. Muinom nila. Muinom. Huwag ito sila-tusluhan. Alam niyo mo, ang kaspa kay gigas pa magkita. Kung kayo wag maligo, nahimo na quarter ounce. Alam mo ilang pa. Superstitious belief. Mamatay, daghan katuto. No? Daghan superstitious belief. Labi na ka na ninikalagalag. Maghalag-halag yung pagkaon sa altar. Tinoon nila. Humbang baboy, adubong manok. Tuwa dito. Tuwa tanduay, fighter kay Moy, paboritong lulang-lulo. Tuwa dito sa altar. Kung sa minahita ko, kay pag-asa mo na, ihalad ako na namatay kay may paborito. Niguli ang iyang anak, kita na sa tulang. Ipaningon, kung sa minahita ko, yes, may pagkaon sa altar. Pinaribang pa dito sa adubong manok. Gibuha kay kanon, gipil-pil sa ilan. Ayaw nang hilagti. Para asa mo nagigutong ko rin. Ayaw na pag-itag dukot dito sa kusina. Huwag may dukot di balik, galaway-laway, itanaw sa altar. Kung sa neta mo gikuha, ayaw lagi. Para lulong-lula na. Huwag yun na yung bata. Naglaway na siya. Sustanto niya sipat-sipat nagto yung laway. Nilatay ang dako kay tiki. Ano, tiki? Nilatay dito sa bumbong. Nidong dito sa adubong manok sa altar. Dikit-kit, kitilap-tilapan ang mga pagkaon na sa altar. Kung sa may nahita mo, nisingkit ang patanay. Ang adubong manok. Gikaon sa tiki. Yung sabi, shhh! Ay, sama. Ayaw sama. Mano-manay, ang imong lolo o lula na na. Tanawa ka, ang imong lula na imong tiki. Na may lulong-lula na pa rin. Sa doktor, ikamatay niya, may imong tiki. Superstitious belief. Dagani, na sa kanars na iwahan, gumikan sa superstitious belief or occult contamination sa ilang katigulan. 3 years na lang gihanulan karon. Wa pagyapon mo kagayon gumikan kay laom ang ilang occult contamination. Mao na ngayon sumo ko diha ni Kristo pamalan mo. Una po may kalibog na sikreto aming dugan to kay tugagan pa nila to. So, occult. Letter O. And letter P. Abli ang atong psychic abilities makakita ka o dili makita sa uban. Makadungog ka o dili madungog sa uban. Open na yung psychic abilities or third eye. Ngano na open na? Patay na. Usa na ka-demonic attack. No? Magdamgo kang maot. Urungo na katusahan ng sinundan ko. Nya di na kaganahan matugog balik kay mga musumpay gyapon ang mga hadlok na damo. Tinaw nila. Dagana. Usa na ka sinyalis nga nunay atake sa yawa. Ha? Batay na. Then, ngano maabli na? Tungkol sa itong practices. Tungkol sa ato ang nainhiran kita sa katigulangan ng mga practitioners, mga occult practitioners. Nainhiran na ito. Muna, magbantay ka na. Nga karon, kung saan man ito na mahunong ni tanan mo na atake sa yawa. Muna, kung nag-practice mo na proper renounce na. Mag-renounce ta. Yan ang mga pagtulungan niya, dili iya sa atong Ginoo. I-renounce na tanan ang practices. And practice cares. Kaya ba practice sa itong cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Gamit mo na ang practice mo cares. Kaya by practicing cares, imong gihiusap ang imong kalag ngadto sa Ginoo. Nalinom si St. John of the Cross, the soul that is united with God, spirit by the divine.
Kung imo ka lang, gihiusa ka to sa Ginoo, kahadlukan ka sa demonyo. Nya kay spiritual warfare man, demonyo may atong kontra. Kung gusto kang mahadlok ang demonyo nimo, pag-practice mo cares. Umpisan, simba ka nunay. Pag-adoration mo na may adoration mo sa no? Kung igual na to. Kanya ayaw mahadlok ka ni Girahan. Kaniingon ang Santiago 4:7. Pag masinuntanon ka mo sa Diyos, suklin ninyo ang iyang mga budagan siya. Kung sa pagsukol na tugan, atras lagi gamay. Pag masinuntanon ka mo sa Diyos. Kung saan pag masinuntanon sa Diyos ba? Pag-practice mo cares. By practicing cares, nagmasinuntanon ka sa Diyos. Amen? And lastly, ayaw kahadlok ka ni Gira. Kay niingon ang usa ka church father, si John Chrysostom. If we are at war with the demon, we are at peace with God. Kung naata sa gera patok sa demonyo, naata sa kalinaw uban sa atong Ginoo. Amen? Mga igsoon, uban ko sa pagpasalamat sa Diyos. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayunta, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Once again, thank you so much, Bro Eugene Ipondo, sa paghatag ng tinawal ng tungkol sa demonic attack. God is good all the time. So, kahibalo lang, katong wala pa kapalit ang mga sacramentals in religious items. So, doon lang mga ito, aron niya taon-taon sa Misa ni Padre, doon ay sacramentals, blessings sa religious items. Unya, ikrap sa akong pagpasalamat sa atong mga major sponsor sa atong programa. Ako pasalamatan niya ay si atong buutan niya SB Linakundi. Unya ang Merendas Corner. Ug ako sa pasalamatan si Sir Jimboy and Ma'am Lani Rizabal nga nag-sponsor sa atong tarpaulin. So, my son, before the mapalayon sa